Ang tumatayong nanay is yung tatay. Siya na rin yung nanay, siya na rin yung tatay. So, it is a blessing na yung isang tahanan ay meron pong isang nanay. Okay? Madali bang maging nanay? Mahirap. Paano po naging mahirap ang pagiging nanay? Pa? Sa lahat ng bagay, ano pa? Paano naging mahirap ang nanay? Mahirap ba maging nanay? Sa pagbubuntis pa lang, mahirap na, di ba? 9 months. And then sa panganganak, sabi nila pagka ang nanay daw nanganak, yung isang paa niya nasa hukay na. Tama po ba yun? At hindi madali ang maging nanay. Okay. So yung mga nag-a-aspire dyan na gusto maging nanay, magdalawang isip kayo, pag-isipan nyo na mabuti. Hindi madali ang maging nanay. Kasi from childhood, alagaan mo yung anak, di ba? Pag-alaga mo ng anak, mag-aaral yan. Pagdating ng kanyang teenage year, sasagot-sagutin ka na yan. Pagdating ng may sarili ng isip, sasagot-sagutin ka na. At sometimes ay magre-rebelde pa yung mga yan. So hindi madali ang maging nanay. Okay? So sa umaga pong ito, atin pong tingnan ang influence po ng isang nanay na sabihin na nating makadiyos na ina. Okay? Makadiyos na ina. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay niyo po, Panginoon, sa amin isang pribilehiyo at isang malaking responsibilidad ang pagiging nanay po, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, kami sa umagang ito na niyo po salita na mahahayag ay amin pong may sa puso at may sa isipan po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ayon pong pag-aaralan po salita sa umagang ito. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, babasahin ko po muna sa inyo ang 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ang sabi po dito sa Tagalog, 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi dito, hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya sa naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at si Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. May the Lord add blessings to the reading of His Word. Sa likod po ng bawat success ng isang tao, nasa likod po yan, ang isang tao din na kung saan pumapalakpak. Yan po ang kanyang ina. Sabi nga, behind every man's great success is his mother. Nandun po yun, yung nanay. Okay? So ang mga ina po ay napakalaki po ng impluensya na kanila pong maibibigay sa kanila pong anak. At isa sa pinakadakilang pagpapala po ng pagkakaroon ng isang makadiyos na ina is yung nagagabayan niya yung kanyang pong anak. At napakaganda po yan. So sa Old Testament po, meron po tayong mga nanay na makikita natin na ginabayan po ang kanila pong mga anak. Isa po dyan, yung nanay po ni Moses, si Jochebed. Di ba? Kung familiar po kayo sa story, si Moses nilagay sa basket, pinaanod, then sinabayan ni Miriam at nakuha nung isang queen. And at the same time, pagdating doon, kinausap ni Miriam, sabi niya, kung gusto nyo mag-aalaga, sino? I-recommend ko si Jochebed. So, ibig sabihin, si Moses, ang nag-alaga sa kanya, yung nanay niya, habang nakatira siya sa palace doon sa Egypt. So, napakaganda po dito. So, si Moses was nurtured by a Jewish mother. And at the same time, tinuruan din si Moses ng mga Jewish tradition. So, yung kanyang identity bilang isang Hudyo ay hindi nawala. Kasi ang nagturo sa kanya, doon sa palasyo, is yung nanay niya. Yan, si Jochebed. Okay? Pangalawa na nanay na makikita natin dito, si Hannah. Sino po si Hannah? Nanay po siya ni Samuel. Yan. So anong ginawa ni Hannah? Nanalangin siya sa Panginoon doon sa temple na sabi niya, bigyan mo ko ng anak. She was praying passionately for a child kasi actually barren siya, wala siya talagang anak. But God did answer his prayer. And at the same time,
when God answered her prayer, sabi niya sa Panginoon, I will dedicate Samuel to you para maglingkod sa'yo. Okay? And at the same time, si Samuel, tinuruan niya patungkol sa Diyos, patungkol din sa Jewish tradition at sa Hebrew identity niya. Now, pangatlo po, ang nanay po ni Jacob at ni Esau. Sino po yung nanay ni Jacob at si Esau? Nako, Bible quiz, sino po nanay ni Jacob at ni Esau? See? Sino? Si Rebecca. Asawa ni Isaac. Yan, si Rebecca. Okay. So si Rebecca, si Jacob tsaka si Esau was influenced by her. Kasi sinabihan niya si Jacob, uy, kunin mo yung identity mo, kopyahin mo yung si Esau, yung mabalbon, tapos para ma-bless ka ng Panginoon. Okay? So, na-influence si Jacob ng kanyang nanay. So, sinunod naman. Kaya nagalit si Esau Di ba? Kasi kinuha niya yung birthright. Okay? So, kung papansinin natin dito, yung influence ni Rebecca sa kanila. Okay? And then, of course, si Sarah, yung nanay ni Isaac, na tatay ni Jacob at Esau. Okay? So, si Sarah, yung influensya dito, of course, he was barren, but yung commandment ng Panginoon ay naandoon. O itong pinanganak sa Isaac, yung the birth of the nation ay naandoon na. Kasi ito ay manggagaling kay Isaac. Okay? So, si Joseph at si Benjamin, sino po ang nanay ni Joseph tsaka si Benjamin? Naku, mukhang nakalimutan na natin. Sino ang nanay ni Joseph tsaka ni Benjamin? Sino? Sino? Si Rachel. Rachel. Oh, si Rachel. Okay? Di ba? Sabi niya, si Jacob, nagtrabaho siya, di ba? 7 years. Pero iba yung binigay sa kanya. Nagtrabaho ulit siya kasi mahal na mahal niya si Rachel Pinagtrabaho niya uli. Okay, at binigay. Kung papansin natin dito, grabe yung influence ni Rachel doon sa kanyang anak na si Joseph at saka si Jacob. At it is a foundation of the tribe of Israel, si Joseph at si Jacob. Si Joseph at saka si Benjamin. Okay? And then yung mother-in-law ni Ruth. Sino pa ba yung mother-in-law ni Ruth? Naku nanay, baka kailangan na natin magbasa-basa ng Biblia. Okay? Sino po? Si Naomi. Yeah. Si Naomi. Okay? That during the time na kung saan yung mga Israelites was in danger, okay? Yung guidance at yung pananampalataya ng daughter-in-law ni Ruth leading a legacy and resulted in the family na kung saan sila ay na-spare. So these are the great mother in the Old Testament. Of course, in the New Testament, marami din. Elizabeth, at si Mary, the mother of the Lord Jesus Christ, at marami pang iba. Okay, ang papel po ng makadiyos na mga ina ay napakahalaga sa impluwensya na kung saan maibibigay nila sa kanila pong anak. At napakahalaga din po yung impluwensya ng makadiyos na ina at lola sa isang binatang nangangalang Timothy. Yung faith ni Timothy ay nahubog dahil doon po sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Okay. So napakaganda po ng story po nito at napakaganda po ng mga pangyayari po dito. Titingnan po natin, doon po sa verses na binasa natin, at makikita natin yung isang nanay na kung saan makadiyos ay meron mo siyang napakalaking impluensya as they train their children para sa Panginoon. But do we consider ourselves as godly mother? Do we consider ourselves na isa akong makadiyos na nanay?
Kung hindi po, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa. Okay? Unang-una po, makikita po natin ang isang makadiyos na nanay o makadiyos na ina, ang sabi po dito, ang makadiyos na ina ay mga babaeng may tapat na pananampalataya. Yan. At ang sabi po dito, doon po sa binasa natin, sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ang sabi po dito ni Paul, sabi dito, hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya. Sincere faith. Habang inaalala ni Pablo si Timothy at ang kaniyang taimtim na pananampalataya, naalala actually ni Pablo yung pananampalataya ni yung kanyang nanay at na kanyang lola. Grabe yung pananampalataya nitong mag-inang ito sa kadahilan ng yung pananampalataya na yon ay naipasa nila doon kay Timothy. Kaya sabi nga dito, sincere faith. Hindi natin alam kung kailan nanampalataya yung kanya pong lola at kanya pong ina. Pero nakalagay po sa Biblia na sila ay nananampalataya at ang sabi ni Paul, sincere faith. When he remembered yung lola ni Timothy at saka yung nanay ni Timothy, ang pumapasok sa isip ni Paul ay yung pagkakaroon nila ng sincere faith. Kamusta po ang ating pong pananampalataya? Sincere faith po ba ito? Kahit na mayroon silang mga pangalang Grego at mayroon siyang tatay na Grego, si Timothy, pero ito ay hindi naging hadlang sa kanila pong pananampalataya. Maaring si Lois ay nagbalik loob sa ating pong Panginoon ng araw po ng Pentecost. At makikita natin dito yung dalawang kababaihan na very devoted sila sa kanila pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Pero sabi po dito, ay si Timothy ay nagkaroon po ng, ang tatay po actually ni Timothy ay unbeliever. Isa po siyang Grego. Okay? Grego. In chapter 6, in 16 verse 1 ng book of Acts. At wala tayong clue kung saan ang galing siya. At wala din tayong clue why a godly woman of faith like Eunice would marry a pagan man. Sabi nila, according to history, according sa mga nagsasabi, maaring sa time ni Eunice ay nagkaroon siya ng time na naging rebellious siya. At nung rebellious siya, nag-explore siya at nagkaroon siya ng boyfriend na pagan, boyfriend na sabi na natin isang Grego. At to that point ay nag-asawa sila. Kahit na sabihin na natin, ito ay pinagbabawal ng ating banal na kasulatan, ang pagkakaroon ng asawang hintil. Bawal po yun. In the Old Testament, hindi po pwedeng mag-asawa ang isang Grego at isang Hudyo. Kung mapapansin natin sa history o mapapansin natin sa mga examples, during the time na ating Panginoon Kristo, yung Samaritan woman. Yan. Samaritan woman is a mix. Ang tatay nila, hintil. Ang nanay nila, Jew. So ang kinalabasan, Samaritan woman. Samaritano. So ang mga Hudyo, galit na galit sa mga Samaritano because sila ay nag-asawa, mga Hudyo, nag-asawa ng isang hintil. Kahit sa Old Testament, ito po ay ipinagbabawal na ang isang Hudyo ay mag-asawa po ng tinatawag po nating hintil. Or tinatawag nating hindi siya Hudyo. The Word of God said in the book of 1 Corinthians, ng isang Kristiyano ay pinagbabawal ng salita ng Diyos na mag-asawa ng hindi Kristiyano. Given po yan. Sabi ni, magkaroon ka ng boyfriend o girlfriend na unbeliever, the Word of God said, hindi pwede iyon. Alam mo, mas hindi naman sa nabibili. Yung Iglesia ng Kristo, hindi sila pwedeng mag-asawa ng hindi
Iglesia ni Kristo. Pag yung niligawan niya ay yung papangasawa niya ay hindi Iglesia ni Kristo, dinadala nila yan sa church. Dinudoktrinahan nila para maging Iglesia ni Kristo. Mga mananampalataya, pag nagkaroon ng boyfriend, nagkaroon ng girlfriend, unbeliever. Isang nakausap ko na sabi ko, bakit ang mo unbeliever? Kasi wala akong nakitang Kristiyano na gwapo, tsaka maganda. Talaga? Umaten ka kasi sa mga camps. Baka doon mo makita yung hinahanap mo. Kaya yung dahilan nila ay, eto na lang, unbeliever na lang. Total, yung mentality nila, dadaling ko naman yan sa church. Paano pag hindi mo nadala at ikaw ang nadala nila? Kasi experience ko yan. Nung nagtatrabaho po ako, may nililigawan ako unbeliever. Nagsisimba ako. Saan? Sa Catholic. Pumapasok ako. Kristiyano na ako noon, Baptista ako noon. Dinala ako, sabi ko, dinala niya ako. So sabi ko, sige, pumasok ako doon. Nag-worship service din ako sa loob ng Catholic Church. Wala ka doon sa pinagsisimbahan ko church. Maaaring ikaw madala, kaya sabi po ng banal na kasulatan ay napakalinaw na ipinagbabawal ng Biblia ang isang mananampalataya na magpakasal sa hindi mananampalataya. Given yan dito. But because of the hardness of our heart and the hardness of our mind, okay lang. But we violate what the Word of God is saying. Itong utos na to, hindi lang ngayon. Noon pa, Old Testament pa. At pagdating sa New Testament, at pagdating sa ating pong kapanahunan ngayon, ito ay utos pa rin ng Panginoon. Pero kung ikaw ay nakapag-asawa na ng unbeliever at ikaw ay Kristiyano, the Word of God said, huwag mo siyang hihiwalayan. Baka dahil sa pamamagitan mo, siya ay maligtas at makakilala sa Panginoon. Ganun yun. Meron pong isang mother na kung saan yung siya talaga, devoted talaga siya. Yung asawa niya, devoted talaga na Catholic. Pag Sunday, yung nanay nagsisimba doon sa Christian church. Yung tatay, doon sa Catholic. Siwalay sila. So mauna kasi yung lalaking bababa. Muna siya. Tricycle pa nun. Tapos pagdating doon sa dulo, doon sila. So, everyday pinagpe-pray niya yung asawa niya na, Lord, sana dumating ang panahon na sabay-sabay kaming mag-church. Then dumating ang araw, sabi nung kasi yung asawa niya sa bungero Sabi yung asawa. Then one morning, Sunday morning, sabi nung babae do sa lalaki, mag-ready ka na. Mag-church ka. Sabi nung lalaki, hindi ako mag-church. Sabi niya, bakit? Sasama ako sa'yo. Because of that testimony of the godly mother, yung asawa niya naakay niya. Ba? Paano naman mga nanay, maaakay yung asawa natin, hindi pa nakakilala sa Panginoon, kung magbunga nga tayo sa kanya, parang na lang. Paano naman siya, sasabi, Kristiyano ba to? Di ba? Kaya ipinagbabawal sa banal na kasulatan. Pero kung ikaw ay naandun na, ipakita mo na Kristiyano ka that someday, siya ay makakilala sa Panginoon, pati yung mga anak mo ay madala mo sa Panginoon. Sincere faith. At ang sabi dito, isang pangunahing katangian po na kailangan ng isang tapat na babae ay sabi po dito, is sincere. Yung salitang sincere po dito ay sabi po dito, totoo, hindi huwad na pananampalataya sa Panginoon. How's our faith, mother? Hindi lang sa lahat, hindi lang sa nanay. Kumusta ang ating sincere faith sa mga kabataan? Kasi sooner or later, sila ay magiging parents din. Okay? Ang huwad na pananampalataya po ay minsan ay nagiging
maskara sa loob ng iglesia at pagdating sa bahay, hinuhubad yung tunay na pananampalataya. Pero ang isang example na nagsabi yung isang pastor, ano siya traffic. Alam mo, pagka mga pastor, pagka traffic, yung high blood nila lumalampas sa ulo. Lalo na pagka naano sila ng mga driver na iba din. Diba? Nagiging, imbis na pastor, nag-iiba yung kanilang ugali. Okay? Okay, merong isang, nakasunod yung deacon. Then traffic. And then, yung galit na galit yung deacon doon sa unahan. Dahil ang bagal daw, and at the same time, ganun siya. Then lumiko yung nasa unahan, doon sa church. Lumiko din yung deacon. At nagparking sila. Pagbaba ng deacon doon sa church, di galit na galit yung deacon, gusto i-confront. Pagbaba niya, yung pastor pala niya ay nandoon. So nung nakita niya, nag-iba yata yung spirito niya, kumalma siya. Pero hindi pa niya nakikita, grabe yung init ng ulo niya. Isang napakalaking church yun ito sa Amerika. At sabi po dito, meron pong isang example na yung isang pastor po, inimbitahan po sa isang bahay po ng isang member. No, yung isang pastor, pagpasok nila sa loob ng bahay, ay nakita niya, ang linis ng bahay. Nung pumunta siya doon sa kusina, nakita niya doon sa table, yung what to do ng asawa. What to do. At nabasa niya doon sa what to do, sabi niya, isa sa lilinisin niya is lilinisin ko yung mga Bibles na nandito kasi inaalikabukan na. So nagulat yung pastor. Yung pastor na yun sabi, nagpapatunay lang na yung nanay at yung members of the family is hindi nila binabasa ang salita ng Diyos. Kayo po ba, pag bumisita po yung pastor sa bahay nyo, baka nililinisan nyo yung Bible nyo kasi hindi nyo nababasa. The point is this, beloved in the Lord, our sincere faith is, makikita dito yung katibayan ng pagmamahal mo sa salita ng Diyos. Kapag totoo ang pananampalatay natin. Sincere faith means that you have sincerely believed in Jesus Christ as your Savior and Lord. It means that we walk in Him daily. Sabi ko, huwag niyong iiwan ang Diyos sa loob ng simbahan. Paglabas niyo sa loob ng simbahan, dalhin niyo pa rin ng Diyos. Huwag niyong iiwan dito. At pagdating ng Sundays, babalikan niyo na lang. A sincere faith is spending time in His Word and in prayer. It means that you confront yourself with Scriptures and judge your sin on your thought level when you read the Word of God. It means that when you do sin, a family member, you ask for forgiveness. Hindi lamang ang mga makadiyos na ina o ang mga babaeng makadiyos ay may tapat na pananampalataya, kundi hinahangad din nila na yung pananampalatayang iyon ay mai-share niya, maibahagi nila sa kanilang mga anak. I was saved 1988. Medyo matagal na, 1988. 88 ba? 86? 88 yata. During DBBS. So, huwag yung ng DBBS kasi may mga naliligtas dyan na bata. Okay? I thought I was saved because my parents go to church every Sunday. Kasi pinanganak ako, ang nanay at tatay ko is fundamental Baptista talaga. Very strong sa kanilang doctrine. Pero ang akala ko, ligtas na sila, ligtas na rin ako. Hindi pala. So, your role as a mother, as a godly mother, is to share to them the Word of God, your faith sa kanila, for them to know the Lord Jesus Christ, and for them also to be saved. Sino pa magbabahagi sa kanila
kundi ang nanay. The question is, Mother, yung mga anak mo ba ngayon, nababahagian mo ba ng gospel? Nababahagian mo ba sila ng mabuting balita? Kung iyong pananampalataya po ay huwad, mararamdaman at makikita po yan ng mga bata or mga anak mo po because it's not genuine. They will feel that. Okay? So pangalawa po, hindi lang po na ang godly mother, ang makadiyos na ina ay mga babaeng may tapat na pananampalataya. Pangalawa po, in chapter 3 verses 14 to 17, iginagalang ng mga makadiyos na ina ang salita ng Diyos at sinasanay ang kanilang mga anak dito. Notice, sinasanay nila ang kanilang mga anak dito. A godly mother train their children in the Word of God. Sa isang pamilya, minsan nakakapanood ako sa TV na yung nanay pupunta doon sa kwarto ng mga anak and they read stories like stories. Minsan ganun din dapat yung mga godly mothers. Di pala minsan, dapat ganun. They share the Word of God to their children. Sinasanay nila dito. In verse 14, sabi po dito, whom. Pag sinabi pong whom is plural, tumutukoy po siya kay Lois at Eunice. Na sila ang nag-train, sila ang nagbahagi ng mabuting balita, sila ang nagbahagi ng gospel. Kanino po? Kay Timothy. Whom nga eh. Whom. At sabi po dito, knowing from whom you have learned them. Sabi ni Paul, knowing from whom? Sa kanilang dalawa. Yung mga natutunan mo, it points to the reality of these people kung paano na-influensyan si Timothy ng kanyang lola at ng kanyang nanay. Beloved in the Lord, have you trained your children from the Word of God? Have you shared your faith to your children? Have you shared the gospel to them? O baka iba ang nagsishare. Wala namang problema yon. Pero ang number one dapat na magbabahagi ng mabuting balita sa kanyang mga anak ay ang mga nanay. Kung hindi tatay, nanay. Okay? Ang pangunahing paglaki ng inyong pong mga anak ay upang mahalin at maglingkod sa Diyos pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po yung kasabihan na you cannot teach new tricks sa mga old dogs. Alam po yung kasabihan ng ganun? You cannot teach new tricks sa mga old dogs. Ibig sabihin nun, you cannot bend yung kanilang paniniwala pag isang tao ay matanda na. Pagka ang isang kawayan, habang bata pa, pwede mo pang i-bend yan, right? Pero pagka tumanda na yung kawayan na yun, di mo na siya pwedeng i-bend. Mapuputol yan. So habang bata pa, teach your children sa salita ng Diyos dahil paglaki niya, magiging gabay yun. Hindi naman po ang sabi ni Solomon, di ba? How can the mother teach their children sa salita ng Diyos? Pag umiyak yung anak, mag-tab ka, mag-cellphone ka. Ang nagtuturo sa kanila is tab tsaka cellphone. Naiiwan yung anak sa bahay. Imbes na turuan ng salita ng Diyos, iba ang naituturo. At yan ang pangunahing dapat gawin ng mga godly mothers
is to teach your children from the Word of God. Ituro ang katotohanan na salita ng Diyos. Ituro ang katotohanan na salita ng Diyos ay maaari silang magkaroon ng kaligtasan. Ituro sa kanila ang salita ng Diyos na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, sila ay maliligtas. Ang isang ina ay dapat lumago sa sarili niyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ayon po sa kasibahan, you cannot impart what you do not possess. You cannot impart what you do not possess. You cannot impart the Word of God sa buhay ng isang bata kung ikaw mismo ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Wala kayo dun eh. Mother, do you read the Word of God? Do you still have time na mag-devotion? Do you still have time to open the Word of God and to teach your children? Dahil kung wala kang maibibigay sa mga anak mo. Wala kang may tuturo. Bakit? You don't possess that. You don't possess that. Kung ang iyong mga anak ay bihira ka nakikita na nagbabasa ng salita ng Diyos, how can they believe you in reading the Word of God? Mga nanay, have you seen your mothers before that they read the Word of God? Nakita niyo ba? Ako'y nabibilib sa mga nanay na talagang nagbabasa at tinuturo yung salita ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung mother po ng wife ko, ay grabe po siya talaga. Talagang she read the Word of God and she teach the Word of God sa kanyang mga anak. And even, sabi nga niya, yung pinagpipray niya yung mga anak kung sino mga papangasawa nila. Have you done that, mothers? Yung mga anak niyo ba, pinagpipray niyo kung sino mapapangasawa nila? The believer? Hindi yung matandang mayaman na madaling mamatay, ha? Baka yun ang pinagpipray. So if your kids are seldom na nakikita kayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, how can you teach them? Minsan, Minsan, nakakatulugan pa natin ang panonood ng TV, right? Kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Netflix, mga flex dyan. Minsan nakakatulugan natin. Pero pagbabasa ng salita ng Diyos, isang verse nga lang, inaantok na. Kung gusto nyo magpatulog, magbasa kayo ng Bible. Isang verse pala, tulog na kayo. Pampatulog daw yun. Okay? I encourage this godly mother to teach their children na dapat ikaw mismo ay lumalago sa salita ng Diyos. Dahil ituturo mo yan doon sa iyong mga anak. So ikaw mismo dapat ay lumalago ka. Makita mismo sa buhay nyo na kayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. I strongly encourage you to begin. If not, na kayo ay hindi pa nagsisimula, to begin reading the Word of God, digging the Word of God, and you teach that to your children. Sabi nyo, paano naman pastor? Pagdating ko sa bahay, busy na ako. Ay pagod na pala ako. Bakit? Gala ako sa trabaho eh. Pagod na ako. There's no reason. Because the Word of God said, you are the one that's going to teach them, not other people. You yourself, mother or godly mother. Then the next po, under number 2 is, sabi dito, a godly mother will use God's Word to lead their children to saving faith in Christ. Ang dami pong mga examples sa greatest preacher
that they were saved because of their mother. Bill Sunday, Charles Spurgeon. Actually, ang tatay ni Charles Haddon Spurgeon, preacher din siya. Seldom nakakauwi yung kanyang tatay kasi busy na nagpipreach. Kaya nagtuturo sa bahay nila about the Word of God and about salvation yung nanay ni Spurgeon. Kaya malapit sa puso ni Spurgeon yung nanay niya. Kaya very powerful ang mga preaching ni Spurgeon. Oy, thank you. Very powerful ang preaching ni Spurgeon. Why? Kapag ka nagpipreach si Spurgeon, there are mothers doon sa ilalim ng pulpit na nagpipray. Na maging powerful ang kanya pong preacher. You use the Word of God. A godly mother will use the Word of God to teach your children for them to know the Lord Jesus Christ at para magkaroon din po ng kaligtasan. Verse 15, sabi dito, from childhood, you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in which in Christ Jesus. From childhood. Ibig sabihin, yung lola at yung nanay ni Timothy, habang bata pa siya, tinuturuan. Kasi sabi dito ni Paul, from childhood, you have known the sacred word. Sacred word. Dahil tinuturuan siya ng kanya pong lola at kanyang nanay. Mga nanay, ano pong tinuturo sa anak nyo? Ano pong tinuturo nyo sa anak nyo? Aside from sa school or kabutihang asal, do you teach your children about the Word of God? Kung hindi man maituro ng tatay, mother, you teach your children from the Word of God. You teach them. You pray for them. You guide them. Dahil sino pa magtuturo sa kanila kundi ikaw. Pangatlo po, under number 2, sabi po dito, a godly mother will train her children to live by God's Word. Hindi lang tinuro o tuturo, kundi sasanayin sila kung paano mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Sabi ko nga po, paano nyo sasanayin yung anak nyo sa salita ng Diyos kung ikaw mismo hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Wala kang ituturo sa kanila. God's word is mighty and also sufficient for all of life and godliness. Nakita natin that the Word of God is powerful, correcting us, guiding us, and pointing us to the Lord Jesus Christ. That is the Word of God. It reproves us, it convicts us, it corrects us, and trains us into righteousness, and showing us to keep the path of obedience and blessing. That is the Word of God. You can teach that to your children. Salita ng Diyos. Then the last, sabi po dito, is godly mothers have influence on their children. Malaki ang impluensya na ninyong mga nanay sa inyong mga anak. Sabi ko nga po, think of those preachers who have influenced their life by their mothers. Mapapansin niyo po pag kayo mga anak ay nakagraduate, ano pong unang-unang binabanggit nila? Ano unang binabanggit nila? Pag nakagraduate. Di ba, usually, dapat salamat kay tatay at kay nanay, di ba? Hindi. Ang unang binabanggit nila, salamat kay nanay. Nanay ang nauuna. Bakit? Have a great influence to sa bata. At minsan sa mga usapan, nanay ang naibabanggit ng anak. Nanay ang nagtitrain sa mga anak, just like Louis and Eunice, who trained the young Timothy to strengthen their faith, his faith, to strengthen his relationship
with the Lord Jesus Christ and with our God. Ganon tinuturuan si Timothy. Babasahin ko po ang sabi po ni Theodore Roosevelt, the President of America. Sabi po dito, when all is said, it is the mother, and the mother only, who is a better citizen than the soldier who fight for this country. Wow, apaganda. Sabi ni Theodore Roosevelt, the mother only who is the better citizen than the soldier who fight for his country. The successful mother, the mother who does her part in training the boys and girls to be a man and woman of this community, sabi niya. For us to have a great and a better community, it starts in our home, and it starts with the mother training their children in the way sa salita ng Diyos. Sa salita ng ating pong Diyos. Beloved of the Lord, maybe sa loob-loob mo, bisan sinasabi natin, am I a failure mother? Ako ba ay failure na nanay? When you recognize that, it's not yet the end of the world. You can start by praying and asking guidance sa ating pong Panginoon. Teach your children, because when you believe in the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are considered a godly mother. And a godly mother teaches children the Word of God. Guide his children in teaching His Word and strengthening his faith through His Word. Beloved in the Lord, you have an influence, a great influence, mother, to your children. Happy Mother's Day sa ating po lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang pong ito, Panginoon. Napakalaki ng trabaho, responsibilidad ng isang nanay po, Panginoon, sa kanilang mga anak. Train them, but it all start with their sincere faith po, Panginoon. Pananampalataya nila sa inyo na totoo at genuine at hindi po ito peke po, Panginoon. Tulungan niyo po itong mga nanay na to teach their children in the way that they could live a godly life po, Panginoon. Teach their children about the Lord Jesus Christ and be able to know their sinful nature and be able to realize that they need a Savior through our Lord Jesus Christ po, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga nanay ng bawat tahanan po, Panginoon. Naturuan ang kanilang mga anak. In that way, they will be a better person someday. They teach our children in your way po, Panginoon. Salamat o Diyos sa marami at pagpalain niyo po ang inyong salita. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.